Ford Everest 3.2 liter engine. Ayan, ang gagawin po natin ngayon is magpapalit ng air filter. Okay. So, tumakbo na kasi ako ng 6,000 mahigit. Kaya mag-change tayo ng air filter. So, ayan, ang unang gawin, kung gusto nyo yung medyo maseselan, nagtatanggal ng negative, ano? Pero ako, hindi ako nagtatanggal. Basta hindi nakasusi yung sasakyan natin, walang problema. So, tatanggalin muna natin to dahil pag yung hindi tatanggalin to, pwedeng mabebend tong kanyang wire at doon nagkakaroon ng loose connection. So, ang gagawin, i-atras tong red lock, tapos yan, pinaka-unlock na yan, no? Tapos ito, ganyan po siya, itutulak lang po, yan. Tapos ito, para hindi natatanggalin to, kasi tatamaan po yan pag yung kaya pa side po siya, yan, pag ganyan po siya, ano? Yan, yan, kasi total ganyan naman po talaga yung kanyang style pag ganyan po siya. Okay, so pakihawak po yan. So malinis pa ng konti yung ating air filter, pero kailangan ko na ring palitan. Total replacement lang naman po yung ating lininis ko na to, pinagpag ko na rin, pero hindi siya masyado ng kaya kailangan ng palitan. So mapapansin nyo yan, wala siyang oil. Yung muff niya, yan po yan, muff po yan, yung nakaharang po dyan na maliit. Yan, ito. Yan. Babaklasin natin mamaya para papakita ko. Tandaan yan, yung ganitong model, pag nagka-oil po dito or dito man lang sa may muff sensor niya, ipa-check nyo na po, ano. So kailangan niya na po ng servisan. So ito po yung ating pamalit, Fleet Max. Yan, para sa Ford Ranger 2015 to 18. Pwede rin po ito sa Ford Everest. Yan, ito po yung ginagamit ko. Replacement, mura lang din naman po ito. Nasa 500 to 650, mga ganun, naglalaro. So maganda po siya. Yan, maganda naman quality niya kaysa yung replacement na nabibili na iba. So mura na to. Yan, ang gagawin lang, yan, siguraduhin na nakalagay. Yan, pero bago ang lahat, syempre lilinisin muna yung ilalim. Yan, yung ilalim nito, para hindi kagad-agad madumihan. Vacuum, pwede. Linisan, pwede rin. Yan, vacuum natin ng konti. Kung mayroon kayong mas malakas sa vacuum, pwede. Pwede na yan. Maubos yung oras natin sa okay lang din naman na yan. Replacement lang naman yan. Linisin na lang natin, punasan konti para matanggal lang yung alikabok. Yan, pwede na yan. Yan. Okay. Yan. Siguraduhin nakalatag po ng todo to, itong rubber na to. Yan, gaganyan po siya, ano? Nakalapat. Yan. Okay, so pakihawak to, ganyan siya. Ang gagawin ito, papasok yun dito. Yan, para hindi tatamaan to. Yan, tatamaan ito kasi mainit yan. Never nyong bubuksan to pag mainit, galing sa biyahe. Ito, galing kami sa biyahe, kahit city driving lang mahirap na. So kailangan, yan, pasok muna doon,
itaas mo konti yung video para kita. Ayan. Okay. So hindi na kailangan tatanggalin doon. Okay, so iwasan lang ng konti. Tapos ang gagawin, siguraduhin na nakalapat. So lapat naman na. Ito tulak lang ng konti kasi syempre bago yung pinaka rubber nya, kaya tinutulak niya pataas. Yan. Pero kung alanganin kayo na yan, siguraduhin nyo na lapat. Okay. Yan. Isa pang gagawin natin, yan, papakita ko na lang yung sige, pakihawak. Siguraduhin niya kung gumagamit kayo ng ganito, kailangan siguraduhin naka counterclockwise. Screwdriver pwede, yung star screw ang gagamitin nyo, pwede. Para mapabilis lang, kaya yan po yung ginamit ko. Yan. So makikita nyo, malinis. Ito yung pinaka-sensor nya. Yan. Ito yung linilinis natin ng contact cleaner, pwede rin po siya. Makikita nyo, makintab po yung kanyang pinaka-holder, yung wire nya. No? So maganda naman. So hindi ko nalinisin. Sa susunod na lang na pagkakataon, yung paglinis natin dito. Tsaka yun dito. Yan. Kung silip nyo yun, yun din po ang linilinis. Tsaka dito. Yan. So tandaan, pag nagka oil po ito, kabahan na po kayo yung ganitong model. So kailangan ipa-check nyo na po. So ayan, tandaan, nakaganyan po siya. Ito yung yan. Then yung screw nya, kamayan muna. Gamitin ng kamay. Wag nyong gagamit muna ng manual muna na yan. Damahin nyo kung nakapasok sa thread nya, kasi pag yung hindi yan, manual na lang ang gagamitin muna. Yan. Yan, ganyan muna siya. Tapos yung isa, siguraduhin natin na pasok sa thread, kasi minsan pag pilitin natin, ang mangyayari, malus thread, plastic lang po yan. So reverse yan, naka counterclockwise, ilipat lang sa clockwise, unti-unti lang, tapos manual na. Yan, yan, manual in na lang. Yan, unti-unti lang, tapos manual na, para hindi malus thread, no? Yan. So yan, tandaan, ang minsan nasusobrahan ng oil ito, kasi 9 liters po ang linalagay dapat dito, pero linalagay ko is 8.5 or 8 liters lang, kahit 3.2 po ito. Tignan nyo yung oil ko, pero dahil may HHO po ito, inabot po ng 6,000 na mahigit yung tinakbo nito. Yan, yellow wispa. Yan. So makita nyo, hindi siya yung punong-puno. Pakituro nga yung pakihawak muna yung, kasi hindi ko kita dito sa may puti, para kita nila yung natin. Yan, hanggang dito yung oil natin. Yan, kitang kita. Punasan ko muna. Yan. Yan na natin. Yan. Sukatin natin. Pero mas maganda, yan. So hanggang dito. Yan. Yellowish pa. Okay? So halos na sa gitna lang.
Siguro nailagay ko dito 8 lang, 8 liters or 8 and a half, yung ganyan minsan. Tapos testingin natin. Papakita ko yung tinakbo ng oil natin na umabot na po ng 6,000 plus yung oil natin. Kilometer ang tinakbo. Pero bakit yung oil natin medyo manilaw-nilaw pa? Kasi 10,000 po yung yan. Yun, oh. So makita nyo 66,344 0.3 kilometer. So 6,300 kamo na lang yung oil na tinakbo ng oil natin. Ayan, ito yung HHO, yung monitor ng HHO natin. Malaking-malaki kasi yung HHO generator natin, kaya ganyan po siya. Okay, saka galing kami sa biyahe, kaya ganyan po. Okay. Patayin ko muna yung ilaw para hindi yan. Parang kitang-kita. Kapag silinyador natin, yan, galing biyahe kasi po ito, kaya mataas. Okay? So patayin ko na. Ayos. Susunod yung cabin filter kung paano. Kaya binivideo ko lang po ito para dun lang po sa mga owner na gustong makatipid kung paano mag palit ng air filter. Marami naman po tayo, kahit Ford po ito. Lahat po ng Ford na ngayon, marami pong nabibiling pyesa na ngayon sa mga shop. O katulad nito, replacement lang po ito, pero good as original na rin. Maganda-ganda naman na klase. Okay? Meron mga ibang brand pa, katulad mga Bic ganyan. Kaso nga lang walang available, kaya yun yung binili natin. Pero okay na rin naman. Basta sa akin, nagpapalit ako ng air filter ko, mga 5,000 kilometer. Ayun, nagpapalit na ako. O kaya pag nag-change oil ako, doon naman ako nagpapalit. Okay? So, gitna na po kasi ng pag-change oil ko, kasi ito, every 10,000 ang change oil na. Pero, ito kasi, air filter natin, every 5,000 ako nagpapalit. Tapos, yung fuel filter natin, every change oil ko, every 10,000 kilometer. Okay? So, mga replacement lang naman po yung mga ginagamit natin dito. So far so good naman na, dahil magfa 5 years na to, wala naman naging problema ang Ford. So, kung noon, mga bali-balita na sirain ang Ford, sa akin po, hindi, depende na lang po sa gumagamit. Okay? Saka nagme-maintenance. Kasi yung isa pa naming sasakyan, wala naman naging problema. Okay? Dun sa Mitsubishi. Pero yung nauna, made in Japan din po yun, nagkaroon naman ng problema. Factory defect po yun. Pero hindi ko nabanggitin kung ano yung dahilan po nun. Dun, na-disgrasya po kami dun. Okay? Ayan po. Maraming salamat.